Mas mahalaga ang kalusugan kaysa kayamanan. Kung ang isang tao ay hindi aalagaan ang kanyang sarili, iba't ibang klaseng sakit ang maaaring makuha nito. Kahit pa tayo mag-iingat ng maigi sa ating pangangatawan, patuloy pa rin tayong sinusundan ng anumang uri ng sakit. Kahit uminom pa tayo ng vitamins at gamot, dadapuan pa din tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ilan nga sa pangkaraniwang sakit na ito ay sakit ng ulo, lagnat, ubo, sipon at pagkahilo. Ang immune system ng isang tao ay siyang tagaprotekta ng ating katawan upang hindi tayo magkasakit. Alam niyo ba na lahat ng tao ay may natural na kuryente sa loob ng katawan? Napatunayan ng isang scientist na si Benjamin Franklin na ang lahat ng tao ay may natural na kuryente sa loob ng katawan. Siya ang kauna-unahang scientist na nakatuklas na meron pala tayong kuryente sa labas ng ating mundo, na doon pala tayo nakakakuha ng natural na kuryente, na kung bakit nung araw ay mahaba ang buhay ng mga tao noon kesa sa panahon ngayon. Sa lifestyle ng tao, doon tayo nagkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit na lumalaganap sa buong mundo, tulad ng diabetes, high blood pressure, sakit sa puso at iba pa. Sa kadahilanan ng pagbaba ng natural na kuryente sa katawan, kung bakit mabilis tamaan ng sakit ang isang tao. Ngayon, ang ginawa ni Benjamin Franklin ay isang malaking saranggola at sa gitna ng tali ng saranggola ay meron jar. Pinanipad ito at nang kumidlat sa labas ng mundo na tumama sa saranggola at umilaw ang jar at doon nga nagkaroon ng ilaw. Hanggang ipinagpatuloy ito ni Michael Faraday at pinag-aralan na ang dapat ma-absorb ng katawan ng tao at naipasa sa mga technology na meron tayo ngayon, tulad ng cellphone, computer, TV, radio at iba pa, na naging dahilan kung bakit wala na tayong ma-absorb ng natural na electric energy. Ngayon, ang pagkakataon na kailangan tangkilikin natin, high potential therapy ay naglalabas ng kinetic bioelectric energy at libo-libong negative ion na inaabsorb ng ating katawan, na siya ang nag-aayos ng 200 types of cells sa loob ng ating katawan. Ang negative ion na siyang nag-a-adjust ng mga weak damaged cells sa ating katawan. Ang katawan ng isang tao ay dinubuo ng mahigit kumulang 60 trillion of cells ng ating katawan. Ilan lang dito ang skin cell, red blood cell, egg cell, sperm cell, white blood cell, stem cell, hair cell at iba pa. Kapag nasira ang body cell, masisira ang tissue, masisira ang organs, kaya tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. High potential therapy, napoproduce nito ang kinetic bioelectric energy at negative ion na siyang tumutulong para ayusin at makarecover ang mga nasirang cell upang maging malusog ang ating pangangatawan. Dahil kapag naging malusog ang ating cell, magiging malusog ang ating tissue. Kapag malusog ang ating tissue, magiging malusog ang ating organs, unti-unting magiging malusog ang ating buong katawan. Ano-ano pa ang makukuha natin sa paggamit ng high potential therapy ay nagpo-produce ng kinetic bioelectric energy, na may kakayahan itong pumasok sa maliit na ugat at nagkakreate ito na tinatawag na ultra tiny vibration, upang bakbakin ang mga baradong ugat na nagsasanhi ng pagkamanhid ng paa at kamay, paglabo ng mata, pananakit ng dibdib at dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Sino-sino ang pwedeng gumamit sa high potential therapy? Ang buong pamilya na gustong maging malusog at masaya. Ang mga batang nag-aaral na wala sa focus at laging pagod. Bakit? High potential therapy ay nakakapagbigay ng konsentrasyon sa pag-aaral at maging alerto. Ay may kakayahan mag-rejuvenate ng brain cells. Sa may mga edad na gustong humaba ang buhay, umayos ang nasisirang cells at malayo sa mga sakit. Bakit? High potential therapy ay tinutulungan niyang i-repair at i-recover ang mga na-damage natin cells para manumbalik muli ang ating malusog na pangangatawan. Dahil kapag nagkakaedad ng isang tao ay unti-unting nasisira ang cells dahil sa mga maling pamumuhay nito. Sa mga taong nakatira sa syudad. Bakit? Ang mga taong nakatira sa syudad ay halos maruruming hangin ang kanilang nalalanghap. High potential therapy ay nagpo-produce ng negative ion na katumbas ng malinis at sariwang hangin. Sa mga taong walang oras sa pag-ehersisyo. Bakit? Kapag kulang ang ehersisyo ng isang tao, humihina ang kuryente sa loob ng ating katawan. Kaya sa paggamit natin high potential therapy, bibigyan tayo ng kinetic bioelectric energy na siyang katumbas ng 2
o 3 oras ng pag-ehersisyo ay may kakayahan, manunasan at padilingin ang mga karamdaman tulad ng diabetic, stroke, arthritis, sakit sa puso, migraine, osteoporosis, muscle stiff, joint pain, sakit sa buto, cataract, asthma, cholesterol, rheumatic, irregular menstruation, skin sensitive at iba pa. Ano ang makukuhang bentahe at benepisyo sa paggamit ng hypotential therapy? Maaaring mabawasan ang pag-inom ng mga synthetic na gamot dahil ang hypotential therapy ay tinatarget nito ang mismong pinagmumula ng ating sakit. Ikukumpara natin ito sa isang damo na kahit putol-putulin natin ng damo, mulit-muli lamang itong tutubo. Ngunit pag binunot mo ang ugat nito, ito ay mamamatay. Hindi niya tinatarget ang mga sakit kundi ang pinagmumula ng ating mga sakit. Magiging mahinding ang ating pagtulog na para kayong nagpunta sa kagubatan na nakakalanghap ng malinis at sariwang hangin. Kaya napapansin ninyo na habang kayo ay gumagamit ng hypotential therapy, nakakaramdam kayo ng pagkaantok habang tayo ay nakaupo. Mas magiging malakas ang ating pangangatawan at nararamdaman natin na para tayong bumabata. Kaya napapansin nyo yung mga bata di sila mabilis mapagod kasi maganda pa ang sirkulasyon ng kanilang dugo. Kapag tayo ay tumatanda, lumalapot ang ating dugo kaya tayo nagkakaroon ng iba't ibang klaseng sakit. Nagiging magana tayo kumain dahil ang hypotential therapy ay mabilis niyang dinedistribute ang vitamins, minerals at energy sa ating katawan. Mas mabilis humaba ang ating buhok at kuko dahil hypotential therapy ay may kakayahan magbigay ng kinetic bioelectric energy na katumbas ng 2 o 3 oras na pag-eehersisyo. Dahil kapag ang tao ay galaw ng galaw, mabilis mag-produce ang ating katawan ng healthy cells. Ano ang dapat gawin habang gumagamit ng ultra-high-potential therapy? Uminom ng alkaline water bago mag-therapy at pagkatapos mag-therapy upang mas mabilis mailabas ang mga dumi sa loob ng ating katawan. Paglilinis sa loob ng ating katawan. Kapag tayo ay gumagamit ng hypotential therapy, sa 1 hanggang 10 araw ng paggamit ng hypotential therapy, maaari ninyong maranasan ang paglilinis sa loob ng katawan o paglabas ng dumi sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pag-ihi. Ang ihi ay magiging mas madinaw, mabula at mas mapanghe dahil dito mas inilalabas natin yung mga uric acid at mga dumi na pwedeng magdulot ng kidney stone at iba pa. Pagdumi. Ang paglalabas ng dumi o defecation ng katawan ay 2 hanggang 3 beses sa isang araw, subalit karanihan sa inyo ay 1 beses o minsan ay wala sa isang araw. Bukod sa normal na ang pagdumi, ito ay magiging mas maitim at mas mabaho na maaari magdulot ng problema sa bituka at bato sa akdo. Pagpapawis. Magpapawis ng malagkit at makati. Sa pamamagitan ng pagpapawis, mailalabas ito ang lason o dumi na nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ating skin cells at mabilis na pagkulubot nito. Mailalabas din ang acid sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng pagpapawis. Pag-utot at pagdighay. Mararanasan ng madalas sa pagdighay at pag-utot dahilan upang mailabas nito yung mga lamig at sobrang hangin sa ating katawan. Mga pagbabagong mararanas, hirap magdumi or desiccation at sobrang pagdudumi or LBM. Pwedeng makaranas ng konting pagbabago o pag-a-adjust ang inyong metabolisms dahil pumapasok na sa ating katawan ang kinetic bioelectric energy. Pagkaantok. Magiging palaantukin ng isang tao dahil napapasukan na ang ating katawan ng kinetic bioelectric energy at ang katumbas nito ay 2 hanggang 3 oras na pag-eehersisyo kaya tayo nakakaramdam ng pagkapagod pero sa pamamagitan ng pagkaranas natin ito ay gagaan na muli ang ating pakiramdam at manunumbalik ang lakas at normal na ulit ang pagtulog natin sa araw-araw. Pagkaduwal. Maaaring makaranas ng pagkaduwal o pagsusuka dahil di sanay ang katawan natin sa hypotential therapy na ginagamit natin. Tayo ay pansamantalang makakaranas ng pagsusuka subalit ito ay di mararanasan ng pangmatagalan kaya huwag mabahala pagkatapos nito ay giginhawa na ang inyong pakiramdam. Pagkahilo. Panandali ang pagsakit ng ulo o pagkahilo ay isa lamang na dahilan habang gumagamit ng Iashi ultra-hypotential therapy, ngunit pagtapos nito ay giginhawa na ang inyong pakiramdam. Ang tamang oras ng paggamit ng ultra-hypotential ay pagkagising sa umaga,
dahil ang dugo natin ay malapot na naging sanhi ng pagbaba ng kuryente sa ating katawan. Kapag patuloy tayong hindi nakakapag-ehersisyo, bumababa ang natural na kuryente sa ating katawan. Maganda din ang high potential therapy sa gabi bago matulog, dahil ito ang oras para ma-repair at ma-recover ang mga cells sa ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagtangkilik.